Tay, bakit po kayo umiiyak? Ano po nangyari? Nagtungo si Kapitan Willie dito kanina. Kinausap niya ako tungkol sa lupang kinatatayuan ng ating bahay. Ano pong sinabi sa inyo ni Kapitan, Tay? Ang sabi niya, kailangan na nating umalis dito dahil sa kanya raw ang lupang kinatatayuan ng ating bahay. Ano po? Paano magiging sa kanya to, Tay? Hindi ba? Kay nanay po ito? Saka matagal na po tayo rito. Hindi niya po tayo pwedeng paalisin ng basta na lang. Pinagawa niya ito ng titulo, anak. Wala tayong titulo. Salita natin laban sa titulo ni Kapitan Willie. Binigyan niya tayo ng 3 araw para makaalis. Kapag nagmatigas daw tayo, pulis na ang magpapalaya sa atin. Bakit hindi niyo po inilaban tong lupa natin, Tay? Pumayag na lang kayo na gano'n na lang? Alas, wala akong laban kay Kapitan Willie. May pera siya. Tayo wala. Isa pa, ayoko ng gulo. Alam ko na kapag nagmatigas ako ay gulo lang ang magiging resulta nun. Natigilan ang 13 taong gulang na si Alas sa sinabi ng ama niyang si Benjo. Hindi siya makapaniwala na matapos ang mahabang taon ay mangyayari ang ganoong bagay. 1 taon pa lamang ang nakakalipas simula nang mamatay ang nanay ni Alas. Simula noon, si Benjo na ang mag-isang nagtaguyod sa kanila. Kahit mahirap ang trabaho nito bilang isang construction worker, ay hindi ito sumuko. Hindi na rin nagtaka si Alas kung bakit hindi inilaban ni Benjo ang lupang kinatitirikan ng kanilang maliit na bahay. Mahina ang loob ng tatay niya pagdating sa away. Nung namatay ang nanay ni Alas dahil sa nabundol ito ng kotse habang tumatawid, ay mas pinili nitong makipag-areglo at magpabayad kaysa kasuhan ang driver ng kotse. Hindi po tayo pwedeng basta na lang po pumayag sa pagkuha ni Kapitan Willie sa lupa natin, Tay. Simula po ng ikasal kayo ni nanay, ay dito na po kayo nakatira. Dito po ako pinanganak at lumaki. Tapos biglaan na lang po niyang kukunin. Hindi po ako papayag, Tay. Sundin na lang natin si Kapitan Willie, anak. Pwede naman tayong magpatayo ng maliit na kubo sa kung saan. Tumiim ang bagang ni Alas. Kung hindi kayang ipaglaban ng tatay niya ang lupa nila, ay siya ang gagawa nun. Ibinaba niya ang kanyang school bag. Kahit naka-school uniform pa, ay umalis siya at malalaki ang hakbang na naglakad papunta sa bahay ni Kapitan Willie. Pinigilan siya ni Benjo pero hindi siya nagpapigil dito. Tumakbo na siya hanggang sa makarating sa bahay ng kanilang kapitan. Sa San Miguel, ang bahay nito ang pinakamalaki. Kapitan Willie! Kausapin niyo po ako! Kapitan! Sumisigaw si Alas sa labas ng bahay ng kapitan. Naabutan na siya ni Benjo. Hinawakan siya nito sa braso at hinila. Malakas na iniwas ni Alas ang kanyang braso. Anak, nakikiusap ako sa iyo. Hayaan na lang natin si Kapitan Willie. Sundin na lang natin ang gusto niya. Alam mo, Tay, sigurado ako na kaya ang lupa natin ang pinagdidiskitaan ni Kapitan Willie ay dahil alam niyang papayag ka agad at hindi lalaban. Kapitan! Lumabas ka dyan! Lumabas si Kapitan Willie na may dalang isang tasang kape. Matangkad yun at may malaking pangangatawan. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Alas. Ano ba ito, Benjo? Bakit nag-iingay ang anak mo sa labas ng aking bahay, ha? Pasensya na po, Kapitan Willie. Kapitan, totoo ba ang sinasabi ni tatay? Pinapaalis niyo kami sa bahay namin? Oo, bakit? Dahil ang lupang yun ay hindi sa inyo. Sinabi sa akin na namatay kong lolo na sa kanya ang lupang kinatitirikan ng inyong bahay. Napagawan ko na rin yun ng titulo. Wala kaming pakialam sa titulo mo. Amin ang lupang yun, Kapitan. Matagal na kami nakatira ron. Alas, bata ka pa nga. Hindi mo pa naiintindihan ang mga ganitong bagay. Dapat nga'y magpasalamat pa kayo sa akin dahil binigyan ko pa kayo ng ilang taon para manirahan doon. Pero kailangan ko na ang lupa. Pagtatayuan ko yun ng video bar para merong mapaglibangan ng mga tao rito sa San Miguel. Hindi kami papayag, Kapitan. Hindi kami aalis sa bahay namin. Umayag na ang tatay mo, Alas. Wala ka nang magagawa.
Benjo, kausapin mo na nga yung anak mo. Paliwanagan mo naman para hindi magmukhang mangmang na susugod dito. Ikaw ang tatay niya, kaya responsibilidad mong ituro sa kanya ang mga legal na bagay. Opo, Kapitan. Huwag po kayo mag-alala, kakausapin ko po agad si Alas. Pasensya na po talaga. Anak, tara na, umuwi na tayo. Ayoko, Tay. Talaga bang ganun yun na lang kadali isusuko ang bahay at lupa natin? Anak, ayoko ng gulo. Hindi po kami aalis sa bahay namin, Kapitan. Kahit pagpatawag ka pa ng mga pulis. At hindi rin ako aalis dito hanggat hindi nyo sinasabi na hindi nyo nakukunin ang bahay at lupa namin. Hoy bata, huwag mong ubusin ang pasensya ko ha. Hindi uubra sa akin ang tapang mo na yan. Hindi na nagsalita pa si Alas. Matapang siyang tumayo at matalim ang matang tiningnan si Kapitan Willie. Desidido siyang manatili roon hanggang sa bawiin ni Kapitan Willie ang mga sinasabi nito. Ipinaglaban niya hanggang sa huli ang bahay at lupa nila. Matigas ka talagang bata ha. Sige, tignan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ngumisi si Kapitan Willie at pumasok sa loob ng bahay. Anak naman, nakikiusap ako sa iyo bilang ama mo. Makinig ka naman sa akin. Tara na, umuwi na tayo. Tay, palagi po ako nakikinig sa inyo. Pero hindi na po sa pagkakataong ito. Hindi po ako aalis dito. Gusto kong makasiguro na hindi na kukunin ni Kapitan Willie ang bahay at lupa natin. Anak, makapangyarihan siya kaysa sa atin. Mas may pera siya. Wala tayong laban sa kanya. Sundin na lang natin ang gusto niya. Umalis na tayo na matiwasay sa bahay para hindi na magkagulo pa. Makalipas ang ilang minuto, lumabas muli si Kapitan Willie. Ngunit sa pagkakataon na yon, ay dala na nito ang malaki nitong aso na naglalaway at galit na tumatahol sa kanila. Hawak ng kapitan ang kadena na nakakonekta sa leeg ng aso nito. Napaatras si Alas dahil sa takot sa aso. O ano? Sinagad mo na ang pasensya ko, Alas. Ayaw mo talagang umalis? Pwes, itong si Bangis na ang bahalang magpalaya sa'yo. Anak, tara na! Hindi ako natatakot sa aso mo, Kapitan! Biglang binitiwan ni Kapitan Willie ang kadena at agad na sumugod ang malaking aso kay Alas. Nanlaki ang mga mata ni Alas at hindi siya nakagalaw sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya akalain na talagang papakawalan ni Kapitan Willie ang aso nito. Bago pa man makalapit ang aso kay Alas, ay humarang na si Benjo sa kanya. Tumalon ang aso at sinunggaban si Benjo. Napasigaw si Benjo nang kagatin ito ng aso sa braso. Imbis siya ang makagat ng aso, ay ang tatay niya ang kinagat nun. Alas! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Naghanap si Alas ng maaari niyang gamitin upang masindak ang aso. Isang malaking bato ang nakita niya. Kinuha niya ang bato. Akmang ipupukpok niya yun sa ulo ng aso nang biglang sumigaw si Kapitan Willie. Kung ako sa'yo, ay hindi ko gagawin yan. Pwede ko kayong kasuhan ng animal cruelty at trespassing. Sige, Alas! Ituloy mo! Subukan mo! Tama na, Kapitan! Oo na! Aalis na po kami sa lupa namin! Tama na po! Bangis! Bumalik ka na rito! Sa isang utos lang na yun ni Kapitan Willie ay pinakawalan ng aso ang braso ni Benjo. Mabilis siyang bumalik sa tabi ng kapitan. Sige na! Umalis na kayong dalawa! Dahil sa ginawa nyo, gusto ko'y umalis na kayo bukas din sa bahay ninyo! Pero sabi niyo po, ay 3 araw pang ibibigay niyo sa amin na palugit, Kapitan. Ha! Sisihin mo ang anak mo! Kung hindi siya sumugod dito nang wala sa hulog, hindi ko kayo agad-agad paaalisin. Wala nang nagawa sina Alas at Benjo kundi ang umalis sa bakuran ng bahay ni Kapitan Willie. Nagtungo sila sa health center upang mapaturukan ng anti-rabies si Benjo. Mabuti na lamang at hindi pa yun nakasarado at nakaabot pa sila, kaya nabigyan ng injection ang tatay ni Alas. Tahimik si Alas nang makauwi sila sa kanilang bahay. Umupo ang tatay niya. Bakas sa mukha nito ang pagod. Humaplos ang awa sa puso ni Alas habang nakatingin kay Benjo. Hindi niya maiwasang sisihin ang sarili sa sinapit
ng kanyang tatay. Tay, sorry po ah. Hindi po kayo makakagat ng aso ni Kapitan Willie kung hindi po naging matigas ang ulo ko. Hayaan mo na, anak. Hindi mo naman ginustong nangyari. Ang importante ay hindi ka nasaktan. Pero tay, aalis na ba talaga tayo dito sa bahay natin? Wala na tayong magagawa, anak. Wala na tayong karapatan sa bahay at lupa na to. Si Kapitan Willie na nagmamay-ari nito. Magpapahinga lang ako ng konting oras. At pagkatapos ay mag-e-empake na tayo ng mga gamit natin, ha? Binalot ng lungkot si Alas. Alam niya na sa sandaling yon ay wala na silang magagawa kundi ang umalis sa kanilang bahay. Natakot na siya na kalabanin pa si Kapitan Willie dahil sa nangyari sa kanyang tatay. Kinabukasan ng umaga ay umalis na sina Alas at Benjo. 2 malaking bag at isang sako ang dala nila. Naglakad lamang ang mag-ama sa ilalim ng tirik na araw. Nang makarating sila sa isang baryo, ay nagtanong-tanong agad doon si Benjo kung saan ito maaaring magtrabaho. Isang babae sa sari-sari store ang nagsabi sa kanila na naghahanap ng mga mag-aalaga ng mga halaman ang isang may edad na lalaki sa lugar na yon. Itinuro pa sa kanila ng babae ang bahay ng sinabi nitong lalaki. Tatay, marunong ka bang mag-alaga ng halaman? Oo naman. Bago kay pinanganak ng nanay mo, marami siyang alagang halaman na namumulaklak. Tinutulungan ko siya noon sa pag-aalaga ng mga yon. Narating ng mag-ama ang bahay ng lalaking naghahanap ng mag-aalaga sa mga halaman nito. Nakita nila na maraming namumulaklak na halaman sa paligid ng bahay. May tamang laki ang bahay, gawa yon sa hollow blocks at yero. Tao po! Tao po! Isang may edad na lalaki ang lumabas mula sa bahay. Meron yung tamang taas at pangangatawan. Sa tingin ni Alas ay nasa 50 na ang edad ng lalaki. Sino kayo? Anong kailangan niyo rito? Magandang umaga po. Ako po si Benjo at ito naman po ang aking anak na si Alas. May nakapagsabi po kasi sa amin na naghahanap daw ho kayo ng mag-aalaga sa mga halaman nyo. Mag-a-apply po sana ako . Tiningnan muna sila ng lalaki ng ilang segundo bago sila pinapasok nito. Nauna na ang lalaki na bumalik sa loob ng bahay nito. Tay, huwag na kaya tayong tumuloy. Parang ang sungit po ng lalaki. Ano ka ba? Baka marinig ka, huwag kang maingay. Saka hindi tayo pwedeng mapili ngayon. Tandaan mo, wala na akong trabaho kasi umalis na tayo sa San Miguel. Kilalanin muna natin siya. Malay mo, mabait naman pala. Ano ba? Hindi ba kayo papasok dito? Opo. Susunod na po kami. Kita mo na, Tay. Ang sungit, di ba? Sinaway ni Benjo si Alas. Agad na silang pumasok sa loob ng bahay ng lalaki at umupo sa isang mahabang upuan na gawa sa kawayan. May 2 kwarto ang bahay na yun. Medyo mainit dahil iisa lang ang bintana. Nagpakilala ang lalaki bilang si Mang Andoy. Nagtanong ito tungkol sa kaalaman ni Benjo sa pag-aalaga ng mga halaman. May taniman kasi ng mga gulay si Mang Andoy at doon na halos nauubos ang oras nito. Doon raw kasi ito kumikita habang ang pagtatanim naman ng mga namumulaklak na halaman ay ang libangan nito. Naging maayos ang pagsagot ni Benji sa lahat ng mga tanong ni Mang Andoy. Sinabi ng lalaki kung magkano ang sahod at pumayag naman ang tatay ni Alas sa sahod na sinabi ni Mang Andoy. Kung ganon, ay ikaw na ang kukunin kong mag-aalaga sa mga halaman ko. Saan pala kayo nakatira? Ang gusto ko kasi ay maaga kang narito dahil kailangang diligan ng ibang halaman sa umaga. Ang totoo nga po niyan wala kaming bahay ng anak ko. Pinaalis po kasi kami sa bahay kung saan kami nakatira. Aba, kung ganon, saan kayo titira ng anak mo kung wala kayong bahay? Hindi pa po namin alam, Mang Andoy. Bahala na po. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ni Mang Andoy.
Kahit seryoso ang mukha nito, ay nabanaag ni Alas ang awa sa mata ng lalaki. Maaari kayong tumira ng pansamantala dito sa aking bahay habang wala pa kayong matitirahan. Maganda rin yon dahil mas matututukan mo, Benjo, ang mga halaman ko. Naku, maraming salamat po, Mang Andoy. Pagpalain po kayo ng Diyos sa inyong kabutihan. Pero isa lang ang ayaw ko. Ayoko nang malikot ang kamay. Ayoko na sisirain niyo ang tiwala ko sa inyo. Mapagkakatiwalaan niyo po kami ni Alas, Mang Andoy. Ipinapangako ko po na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko rito. Mabuti kung ganon. Gamitin niyo ang isang kwarto na malapit sa kusina. Kayo na ang bahalang maglinis doon at mag-ayos ng mga gamit. Meron naman akong manipis na kutsyon na pwede niyong gamitin. Abot langit ang pasasalamat ni Alas at Benjo kay Mang Andoy. Doon napatunayan ni Alas na kahit mukhang masungit ang lalaki, ay meron niyong mabuting puso. Nilinis at inayos na agad ng mag-ama ang kwarto nila sa bahay ni Mang Andoy. Masaya si Alas dahil kahit paano ay meron na silang bubong na masisilungan. Ang akala niya kasi ay sa labas na sila matutulog ng kanyang ama. Tila dinala sila ng pagkakataon kay Mang Andoy ng sandaling yun. O ano, nakita mo na anak? Mabait si Mang Andoy. Bihira kang makakakilala ng tao na magpapatuloy sa bahay niya kahit hindi pa niya ganun kakilala. Tama ka, Tay. Mabait pala talaga si Mang Andoy. Hindi pala talaga dapat tusgahan ng isang tao base sa itsura niya at kung paano siya magsalita. Pero narulungkot pa rin po ako kasi umalis na po tayo sa dati nating bahay. Ako rin naman, anak. Mabigat sa loob ko na lisanin ang bahay natin. Ngunit wala na tayong magagawa eh. Mag-umpisa na lang tayo ng panibagong buhay dito sa San Luis. Malay mo, nandito pala ang swerte natin. Pagsapit ng tanghali ay hindi inaasahan ni Alas na aayain sila ni Mang Andoy sa tanghalian. Pang-3 tao ang sinaing nito at nilutong ulam. Ayon sa matanda, pansamantala lamang yon. Ngunit kapag sumahod na si Benjo, ay obligado na sila na magluto ng sarili nilang pagkain. Habang kumakain, ay napansin ni Alas na walang ibang tao sa bahay na yon, kundi sila lamang. Mang Andoy, pwede po bang magtanong? Kayo lang po ba mag-isa dito sa bahay niyo? Halos 3 taon na rin ako mag-isa dito simula nang mamatay ang aking asawa. Yung 2 ko namang anak na babae ay parehas nasa ibang bansa. Doon sila nagtatrabaho. Paminsan-minsan nagpapadala sila sa akin, pero hindi ko sila inuobligang bigyan ako ng pera. Parang ang lungkot po kasi. Wala po kayong kasama dito. Hindi lahat ng mag-isa ay malungkot, Alas. Minsan, mas mabuti pa na mag-isa kesa sa may kasama ka nga, pero traidor naman. Magtatanong pa sana si Alas, ngunit sinabi ni Benjo na unahin na muna niya ang pagtapos sa kanilang kinakain. Sa gitna ng kanilang pagkain ay muling nagsalita si Mang Andoy. Oo nga pala. Bakit dito niyo napili magtungo sa San Luis? Ang totoo po niyan, Mang Andoy, wala kaming ideya kung saan kami pupunta. Nagkataon lang po na nung nagtanong kami sa babae doon po sa tindahan kung saan meron pong trabaho dito, dito po kami tinuro sa inyo. Kung ganon, wala kayong kaalam-alam sa nangyayari sa bayan na ito? Bakit po? Ano po bang nangyayari dito sa San Luis? Ilang buwan na ang nakakalipas, simula nang may natagpo ang patay na tao malapit sa may sapa. Ang hinala ng mga tao, aswang ang may gawa ng pagpatay na yon. 1 linggo matapos yon, isa na namang bangkay ang nakita sa likod lang ng simbahan. Isang madre, aswang din ang pinaghihinalaan ng mga tao na pumatay sa madring yon. Kung ganun po, may aswang po dito sa San Luis? Meron, Alas. Kaya kung wala kayong gagawing importante sa labas kapag madilim na, ay huwag na kayong lumabas. Mas ligtas kayo dito sa loob ng bahay.
Lalo ka na, Alas. Bata ka pa naman. Yan ang mga paboritong biktimahin ng mga aswang. Oh, Alas, narinig mo sinabi ni Mang Andoy ha? Huwag ka nang lalabas sa gabi. Ang hilig mo pa naman makipaglaro sa labas. Tapos minsan inaabot ka pa ng 12:00 ng hating gabi. Siyempre tay, wala naman pong aswang sa lugar na pinanggalingan natin eh. Pero dahil meron po dito, ay hindi na po ako magpapaabot ng gabi sa labas. Hindi ko na po gagawin yun. Mabuti kung ganun, Alas. Matuto kang makinig sa sinasabi sa'yo na mas nakatatanda. At hahaba ang buhay mo. Sige na, kumain na kayo ulit. Nagpaalala lang ako sa inyong mag-ama para hindi na kayo magulat sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. Kinagabihan, habang nag-aayos na ng higaan si Benjo, ay nakatingin lang rito si Alas habang yakap ang unan. Ngunit lumilipad ang isip niya. Hindi pa rin kasi nawala sa isip niya ang sinabi ni Mang Andoy na merong aswang sa San Ruiz. Alas! Alas! Huy, Alas! Ay po, bakit po? Ang sabi ko, akin na yung mga unan. Kanina ko pa sinasabi sa'yo pero nakatulala ka dyan. May problema ba, anak? Iniisip ko lang po yung sinabi ni Mang Andoy kanina eh. Tay, totoo po ba ang mga aswang? Alam mo anak, sa tagal ko nang nabubuhay dito sa mundo, kahit dulo ng kuko ng aswang ay wala pa akong nakikita. Para sa akin, hindi sila totoo. Paano niyo po ipapaliwanag yung 2 pinatay daw dito ng aswang? Alam mo, sa tingin ko tao may kagagawan nun. Sinasabi lang ng mga tao na aswang kasi gusto nila na merong masisisi. Siguro, hindi nila matukoy kung sino ang pumatay sa mga yon. Pero anak, mas mabuti na wag na rin tayong lumabas kapag gabi na. Para na rin sa pansarili nating kaligtasan. Pero, yung pagkikwento po kasi ni Mang Andoy, parang kumbinsido siyang aswang ang pumatay sa mga yon, tay. Ay nako, tama na yan. Pwede bang wag na natin pag-usapan yan, anak? Kailangan mong matulog ng maaga at may pasok ka pa bukas. Anak, ayos lang ba sa'yo na mas napalayo ka na ngayon sa school mo? Oo naman tay, kayang-kaya ko naman pong lakarin yun. Hindi ka maglalakad sa pagpasok at pag-uwi mo. May natabi pa akong pera. Sumakay ka na lang ng tricycle para hindi ka masyadong mapagod. O sige na, akin na yung mga unan para mailagay ko na rito sa higaan natin. Tay, sigurado po ba kayong hindi ako maglalakad? Baka maubusan po tayo ng pera. Hindi yan. Saka pwede naman siguro akong bumalik kay Mang Andoy eh. Gagalingan ko na lang sa trabaho para matuwa siya sa akin. Yun na ang naging simula ng panibagong buhay ni na Alas at Benjo sa San Ruiz. Unti-unti ay nasanay si Alas sa pagbabago sa routine niya sa araw-araw. Nadagdagan ang baon niyang pera sa school dahil palagi siyang pinasasakay ng tricycle ng tatay niya dahil lumayo na siya sa kanyang eskwelahan. Ngunit ang ginawa ni Alas ay naglalakad na siya kapag uuwi upang maipon niya ang pera na sana ay pambayad niya sa tricycle. Naisip niya na malapit na ang kaarawan ng kanyang tatay. Iisang sapatos lang ang meron nito at sira pa. Gusto niya sana itong bilhan ng bago dahil mahilig sumimba tuwing linggo ang tatay niya. Isang hapon, pagkalabas ni Alas ng school ay may nakita siyang nagtitinda ng bracelet. Nagustuhan niya ang isang bracelet na gawa sa itim na maliliit na parang mga bato. Bumili siya ng 2 upang isa sa kanya at isa sa kanyang tatay Benjo. Nang makauwi siya, ay nakangiti siyang pumunta sa tatay niya na abala pa rin sa pagbubungkal ng lupa. Oh, bakit ngayon ka lang nakauwi? Palagi ka nang umuwi ng ganitong oras ha? Naglalaro po kasi kami ng mga kaklase ko bago umuwi, tay. Totoo ba yan, anak? Baka naglalakad ka pa uwi ha? Kaya nga kita dinadagdagan ng baon para may pamasahe ka sa tricycle. Hindi po, tay. Sumasakay po ako kahit pauwi dito. Ay, oo nga po pala. Meron po akong binili para sa inyo. Inilabas ni Alas ang pulseras
at siya na mismo ang nagsuot nun kay Benjo. Ipinakita niya rin ang kagayang pulseras na suot niya. Dalawa po ang binili ko, Tay, para tig-isa po tayo. Aba, maganda to ah. Para parehas tayong meron. Ay, Mang Andoy, nandiyan na po pala kayo. Binubungkal ko lang po ang lupa dito pero patapos na po ako. Lumingon si Alas at nakita niya si Mang Andoy na nakatayo sa pintuan. Nakangiti yun ng malaki habang nakatingin sa kanilang mag-ama. Nakakatuwa kayo mag-ama. Ramdam ko na mahal niyo ang isa't isa. Nag-iisang anak ko lang po itong si Alas kaya talagang mahal na mahal ko po ito. Sana ay hindi gumaya si Alas sa dalawa kong anak. Nung natuto ng tumayo sa sarili nilang paa, ay parang nakalimutan na ako. Hindi na ako dinadalaw dito kahit umuwi sila dito sa Pilipinas. Akala yata nila ay sapat na sa akin na nagpapadala sila ng pera. O siya, paano? Pumasok na kayong dalawa para makapaghapunan na tayo. Gumagabi na. Hindi naligtas na nandito pa kayo sa labas. Naawa naman si Alas sa lungkot na bumakas sa mukha ni Mang Andoy. Naramdaman niya ang labis nitong pangungulila sa mga anak nito. Tunay na hindi matutumpasan ng pera ang oras at atensyon ng mahal natin sa buhay. Matapos ang masarap na hapunan, ay hinarap na ni Alas ang mga takdang aralin niya. Sa sala siya gumawa para makatulog na ang tatay niya. Hindi kasi yun nakakatulog kapag nakabukas ang ilaw. Mag-isa lang si Alas sa sala at napakatahimik ng kapaligiran. Maya-maya pa ay nakarinig siya ng pag-alulong ng aso sa labas. Bigla siyang kinabahan sa dahilan na hindi niya alam. Nagulat siya nang biglang lumabas si Mang Andoy sa kwarto nito. Alas, bakit hindi ka pa natutulog? Anong oras na? Marami pa po kasi akong gagawing assignment eh. Ganun ba? Sige, lalabas lang ako. May bibili lang akong gamot dyan sa malapit na tindahan. Ang akala ko po ba hindi po tayo dapat lumalabas ng gabi, Mang Andoy? Kailangan kong mabili ang gamot na yon. Kung hindi, hindi ako makakatulog. Tapusin mo na yung ginagawa mo para makatulog ka na. Opo, mag-iingat po kayo, Mang Andoy. Sa pinto sa likod lumabas si Mang Andoy. Narinig naman niyang binuksan ni Mang Andoy ang maliit na bahay sa likod. Ayon kay Mang Andoy, ay mga personal nitong gamit at nang namayapa niyang asawa ang naroon, kaya hindi nila yun pwedeng buksan ng tatay niya. Minsan ay gustong pabuksan ni Alas ang bahay na yon upang makita niya kung ano ang naroon, pero iniisip niya na baka magalit si Mang Andoy kapag ginawa niya yon. Ipinagpatuloy ni Alas ang paggawa ng mga takdang aralin niya. Makalipas ang kalahating oras, ay hindi pa rin bumabalik si Mang Andoy. Hanggang sa matapos na siya sa kanyang ginagawa, ay wala pa rin ang matanda. Nag-aalala na si Alas para kay Mang Andoy. Gusto niya sanang gisingin ang tatay niya, pero nakita niya yung humihilik at mahimbing na natutulog. Ayaw naman niyang putulin ang pagpapahinga ng kanyang ama, kaya humiga na lang siya sa tabi nito. Nagdasal siya na sana ay ayos lang si Mang Andoy at ligtas siyang makauwi sa bahay nito. Pagsapit ng umaga, bumangon na si Alas. Wala na sa tabi niya si Benjo. Paglabas niya ng kwarto ay nakita niya na nag-aalmusal na sina Mang Andoy at Benjo, kaya sinaluhan na niya ang dalawa. Napakasipag namang mag-aral ng anak mo, Benjo. Abay, mag-aalas 12 na ng gabi ay nag-aaral pa. Totoo po yan, Mang Andoy. Masipag talaga mag-aral si Alas. Palagi po yang may honor kaya talagang ipinagmamalaki ko po yan. Napakaswerte mo sa anak mo. Yung ibang bata, walang ginawa kundi ang maglaro. Sinabi ko po kasi sa kanya na kailangan niyang mag-aral na mabuti kasi yan lang ang maipapamana ko sa kanya. Biglang naalala ni Alas ang nangyari kagabi. Na-curious siya kung bakit ang tagal ni Mang Andoy na bumalik nang lumabas ito. Mang Andoy, bakit po pala hindi kayo agad nakabalik kagabi nung lumabas po kayo? May iba pa po ba kayong pinuntahan?
lumabas po kayo kagabi, Mang Andoy? Hindi agad nakasagot si Mang Andoy at naging malikot ang mga mata nito. Oo, lumabas nga ako. Bumili ako ng gamot para makatulog ako. Pero ang tagal niyo po, Mang Andoy, ang sabi niyo po, sa malapit lang po kayo pupunta. Ay, napakwento pa kasi ako dun sa kakilala ko sa tindahan. Kaya hindi agad ako nakabalik. Alas, kung makapagtanong ka naman kay Mang Andoy para kang investigador. Ayos lang, Benjo. Normal sa mga bata ang ganyan. Masyadong matanong. Nagkatinginan silang tatlo nang makarinig siya ng sigawan ng mga tao sa labas. Sabay-sabay silang tumayo at lumabas ng bahay. May mga taong nagtatakbuhan sa isang direksyon. Tinanong ni Mang Andoy ang isang lalaki na dumaan kung ano ang nangyari. Ayon sa lalaki, ay may natagpo ang patay na babae sa isang bakanting lote. Sandali lang, at titingnan ko lang yon, ha? Nauna nang maglakad si Mang Andoy papunta sa bakanting lote. Alas, dito ka lang ha. Susundan ko lang si Mang Andoy. Sasama po ako sa inyo, Tay. Gusto ko rin po makita yung babaeng patay. Ang bata mo pa para makakita ng ganung bagay. Dito ka lang. Magbantay ka dito sa bahay. Saka tapusin mo na yung almusal mo at mag-asikaso ka na sa pagpasok sa school. Napakamot na lang sa ulo si Alas. Curious kasi siya sa kung ano ang itsura ng patay na natagpuan sa bakanting lote. Sa pagkakataon na yon, ay nanalo ang kagustuhan ni Alas. Sumunod siya kina Mang Andoy at sa tatay niya sa bakanting lote. Maraming tao ang naroon. Pinapalibutan ng mga yun ang bangkay. Isiniksik ni Alas ang sarili sa kumpol ng mga tao hanggang sa makarating na siya sa unahan. Bumaligtad ang sikmura niya nang makita ang itsura ng babaeng pinatay. Puno ng latay ang buong katawan nun at may malaking butas sa dibdib nito. Wala na ang puso ng babae. May mga taong nagsabi na umatake na naman daw ang aswang sa San Luis. Nabigla si Alas nang may biglang humatak sa braso niya. Ikaw ang kulit mo talagang bata ka, ha? Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay huwag kang pupunta dito? Tay, gusto ko lang naman pong makita yung... Halika na, umuwi na tayo. Ang kulit-kulit mo talaga. Hinila siya ni Benjo paalis sa bakanting lote hanggang sa makauwi na sila sa bahay ni Mang Andoy. Bumalik sila sa kusina upang kumain pero parehas silang hindi makakain dahil sa nakita nilang bangkay na babae. Alam mo anak, hindi ka pa dapat nakakakita ng mga ganung bagay sa edad mo. Pero Tay, yung babae po, grabe naman po ang ginawa sa kanya. Bakit kailangan siyang patayin sa ganung paraan? Halang ang kaluluwa ng gumawa nun sa kanya. Walang puso. Siguro po, totoo yung sinabi ni Mang Andoy. May aswang nga talaga dito sa San Luis. Sa tingin ko po kasi, hindi yun kayang gawin ng isang tao. Ano po sa tingin nyo, Tay? Yan nga din ang iniisip ko, anak. Hindi ako naniniwala sa aswang pero nang makita ko yung itsura ng bangkay ng babae, parang bigla na akong naniwala. Kaya kailangan nating mag-ingat, Alas. Lalo ka na. Tigilan mo na muna ang paglalaro bago umuwi para hindi ka na ginagabi, ha? Opo, Tay. Nagkaroon ng takot si Alas dahil sa nangyari. Ngunit mas matindi ang kagustuhan niyang makapag-ipon ng pera upang makabili ng sapatos si Benjo. Sa kabila ng sinabi ng tatay niya, ay hindi pa rin siya tumigil sa paglalakad kapag pauwi na siya mula sa eskwelahan. Binibilisan na lamang ni Alas ang paglalakad upang hindi siya abutin ng dilim sa kalsada. Sa paglipas ng mga araw ay naging ligtas naman sina Alas. Kapag madilim na ay nagsasarado na sila ng pinto at bintana. Hindi na rin sila lumalabas kapag gabi na upang makaiwas sa panganib na maaaring naghihintay sa kanila sa labas ng bahay. Alam niyo po, Mang Andoy, sa totoo lang, nung unang beses mong ikwento sa amin ng merong aswang dito sa San Luis, ay hindi ako naniniwala. Pero nung nakita ko yung bangkay ng babae, ay naniniwala na ako. Naiintindihan kita. Kahit ako ay hindi naniniwala noon sa mga ganyang nilalang. Pero nang makakita ko, ay doon na ako naniwala.
Mahirap talagang maniwala sa isang bagay o nilalang kapag hindi mo pa ito nakikita o nararanasan mismo. Ibig pong sabihin, nakakita na po kayo ng aswang, Mang Andoy? Matagal ng panahon yon. Dalaga pa ang mga anak ko. Ang totoo aswang ang pumatay sa aking asawa. Buntis siya noon sa pangatlo naming anak. Menopause baby ang anak ko na yon. Hindi namin nakalain ng asawa ko na makakabuo pa kami. Detalyadong ikinuwento ni Mang Andoy ang nangyari. Nang nasa ika-6 na buwan na ng pagbubuntis ang asawa nito, ay doon na sila nakaramdam na inaaswang ang asawa ni Mang Andoy. Gabi-gabing nagpupunta ang aswang sa bahay ng mga ito. Hanggang sa isang gabi, umalis si Mang Andoy dahil inaya itong mag-inom ng isa nitong kaibigan. Ayaw sanang umalis ni Mang Andoy dahil maiiwang mag-isa ang asawa nito sa bahay. Wala ang dalawang anak ni Mang Andoy dahil nag-aaral ang mga yon sa Maynila ng panahong yon. Pero ang asawa ni Mang Andoy ang nagsabi na sumama na ito sa mga kaibigan nito. Minsan lang daw kasing maglibang si Mang Andoy. Napilitan si Mang Andoy na makipag-inuman. 1 oras lang itong umupo sa inuman at umuwi na rin naman kaagad. Tapos, pagbalik ko sa bahay, nakita ko ang misis ko. Nawakwak ang tiyan. Wala na ang bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Hindi ko akalain na ganun na mangyayari sa loob ng 1 oras na nawala ako. Hindi na napigilan ni Mang Andoy ang mapaluha sa gitna ng kanyang pagkikwento. Tumayo si Alas upang bigyan ng mahigpit na yakap si Mang Andoy. Alam ko po kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay, Mang Andoy. Pasensya na po kung napunta pa sa ganitong usapan natin. Ayos lang, Alas. Minsan ay makabubuti sa atin na ikwento ng ikwento o masasakit na nangyari sa ating buhay. Hanggang sa dumating ang panahon, nasanay na tayong ikwento yon at wala ng sakit kasi tanggap na natin ang pangyayaring yon. Ramdam ni Alas ang sinseridad sa pagkikwento ni Mang Andoy, kaya sigurado na siya na nagsasabi yun ng totoo. Dahil doon ay mas lalong tumindi ang paniniwala niya na totoo nga ang mga aswang. Kapag naglalakad pa uwi si Alas mula sa eskwelahan, ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagmamadali siyang tumakbo at naghanap ng masisilungan. Isang sari-sari store ang nakita niya at doon muna siya sumilok. Malas naman Sana'y hindi nabasa ang mga gamit ko sa bag. Ang buong akala ni Alas, saglit lang ang ulan, pero inabot na siya ng kalahating oras ay hindi pa rin yun tumitigil. Kinabahan siya sapagkat unti-unti nang dumidilim. Naalala niya na hindi ligtas ang magpaabot ng gabi sa labas dahil sa banta ng aswang sa San Luis. Isang ideya ang naisip ni Alas. Bumili siya ng ilang piraso ng plastic bag sa tindahan. Inilagay niya roon ang mga gamit niya upang kahit mabasa ang bag niya ay hindi mababasa ang mga yon. Saka siya sumugod sa ulan upang makauwi na siya. Basang-basa si Alas pagdating niya sa bahay ni Mang Andoy. Si Mang Andoy ang sumalubong sa kanya. Naku, Jaski kang bata ka! Bakit naman basang-basa ka? Naglakad ka lang ba? Opo, Mang Andoy. Si tatay po nasaan? Bumibili ng ulam sa labas. Bagong sahod kasi kaya ang sabi niya siya muna ang bahala sa ulam natin ngayon. Magpalit ka na ng damit at maligo ka. Baka maabutan ka pa ng tatay mo ng basang-basa. Pagalitan ka nun. Umalima agad si Alas. Hinubad na niya ang basa niyang uniform at pumasok sa banyo at naligo. Sakto na nakabihis na siya ng pambahay nang dumating si Benjo. May dala itong isdang tulingan, gata at talong. Natuwa siya dahil ang lulutuin na ulam ng tatay niya ay ginataang tulingan na pinakapaborito niyang ulam sa lahat. Maayos pa ang pakiramdam ni Alas nang pumasok siya sa eskwelahan ng sumunod na araw. Ngunit nang pauwi na siya, ay naramdaman niya na mabigat ang katawan niya. Nilalamig din siya. Nagkaroon siya ng hinala na meron siyang lagnat dahil sa sumugod siya sa ulan nung nakaraang araw. Pag uwi niya,
ay hindi niya ipinaalam kay Benjo na meron siyang lagnat dahil natakot siyang malaman nito na nagpaulan siya. Ngunit nang nakahiga na sila para matulog, ay nalaman din ng tatay niya ang pagkakaroon niya ng lagnat. Labis na nanginginig ang buong katawan ni Alas. Nagtaka si Benjo kaya sinalat nito ang noo at leeg niya. O anak, ang taas ng lagnat mo ah. Bakit hindi ka nagsasabi sa akin? Tay, ayoko po kasi na mag-alala kayo sa akin. Hindi ba? Sinabi ko sa'yo na kapag may nararamdaman ka ay magsabi ka sa akin. Sandali, at tatanungin ko si Mang Andoy kung may gamot siya sa lagnat. Sandaling lumabas si Benjo sa kwarto. Nang bumalik ito ay sinabi nito na walang nakatabing gamot para sa lagnat si Mang Andoy. Dito ka lang Alas ha, bibili lang ako ng gamot sa labas. Kailangan mo makainom ngayon para bumaba ang lagnat mo. Wag na po tay, hindi po ligtas sa labas kapag gabi na. Baka makasalubong niyo po yung aswang eh. Pero hindi naman pwedeng hindi ka makainom ng gamot. Malapit lang yung tindahan, saglit lang ako. Wala nang nagawa si Alas nang lumabas ng bahay ang tatay niyang si Benjo upang ibili siya ng gamot. Hinintay niya yun ngunit kalahating oras na ang lumilipas ay hindi pa rin bumabalik si Benjo. Nang isang oras na ang nawala ay doon na kinabahan si Alas. Pinuntahan niya si Mang Andoy sa kwarto nito upang sabihin na kanina pa wala ang tatay niya. Bibili lang daw po siya ng gamot ko pero isang oras na po nakakalipas ay hindi pa rin po siya bumabalik. Ganun ba? Sandali at titignan ko siya doon sa tindahan. Dito ka lang ha, huwag kang lalabas. Labis na nag-alala si Alas para sa kanyang ama. Kung sakali na may mangyaring masama roon, ay walang ibang dapat nasisihin kundi siya. Kung hindi sana siya nagpaulan, ay hindi siya magkakaroon ng lagnat. Hindi sana lalabas ang tatay niya ng oras na yon para ibili siya ng gamot. Nang bumalik si Mang Andoy, ay napansin ni Alas ang lungkot sa mukha nito. Mang Andoy, nakita niyo po ba si tatay? Hindi. Sarado yung malapit na tindahan. Siguro ay naghanap pa siya ng bukas na tindahan. Hintayin na lang natin siya at sigurado ako nababalik din yun maya-maya. Batyagang naghintay sina Alas at Mang Andoy kay Benjo, ngunit inabot na sila ng madaling araw ay hindi pa rin bumabalik ang tatay ni Alas. Nang sumunod na araw ay nag-report na agad sina Alas at Mang Andoy sa barangay hall dahil sa pagkawala ni Benjo. Ngunit hindi pa maidedeklara na nawawala si Benjo dahil wala pang isang araw yung nawawala. Hindi na alam ni Alas ang gagawin. Wala siyang ibang nais kundi ang makauwi ng buhay ang kanyang tatay. 3 araw na ang lumipas, ngunit hindi pa rin bumabalik si Benjo. Walang lumipas na gabi na hindi umiiyak si Alas dahil sa labis na pag-aalala niya sa kanyang tatay. May mga pagkakataon din na hindi niya maiwasang mag-isip ng masama. Kagaya ng baka wala na ang tatay niya, baka nabiktima na yon ng aswang at isang araw ay makita na lang ang bangkay ng kanyang tatay. Sinasamahan ni Alas ang pag-aalala kay Benjo ng dasal. Sa kabila ng mga negatibong bagay na tumatakbo sa isip niya, ay umaasa pa rin siya na ligtas at buhay ang kanyang mahal na tatay. Malaking bagay na kasama ni Alas si Mang Andoy dahil meron siyang nakakausap. Ito ang nagpapalakas ng loob niya at nagbibigay sa kanya ng pag-asa na isang araw ay uuwi na ang kanyang ama. Alas, pumasok ka na rito sa loob at madilim na. Nakahanda na ang hapunan. Niluto ko ang paborito mo, yung ginataang tulingan. Salamat po Mang Andoy. Maya-maya na po ako kakain. Dito po muna ako. Tumabi si Mang Andoy kay Alas mula sa pagkakaupo niya sa bungad ng pintuan. Tumingin din yun sa malayo, kagaya niya. Alam kong hinihintay mo ang tatay mo, Alas. Huwag kang mag-alala, kasi malakas ang kutob kong buhay pa siya. Pero paano po kung hindi na, Mang Andoy? Ano po kung napatay na po siya ng aswang tapos hindi lang natin makita ang katawan niya? Ano ka ba naman? Hindi ba ang sabi ko sa'yo ay iwasan mo ang pag-iisip ng ganyan? Ayoko lang po kasing umasa sa wala.
Baka mas lalo ako masaktan kung papaniwalain ko ang sarili ko na ayos lang po si tatay. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa ay may nakita silang tao na papalapit. Madilim sa kinaroroonan nun, kaya hindi nila malaman kung sino yon. Napansin nila na susuray-suray sa paglalakad ang lalaki. Habang papalapit na yon sa kanila, ay nanlaki ang mga mata ni Alas. Bumilis ang tibok ng puso niya. Mang Andoy! Si tatay po! Mabilis na tumayo si Alas upang salubungin ang kanyang tatay. Labis na nag-alala si Alas nang makita niyang puno ng natutuyong putik ang damit ng kanyang ama. May mga sugat din ito sa braso at muka na medyo sariwa pa. Bakas sa muka nito ang pagod at panghihina. Umakbay si Benjo kay Alas. Ramdam niya na hindi na nito kayang maglakad pa. Tatay! Tay! Ano po nangyari sa inyo? Bakit 3 araw po kayong nawala? Tulungan mo ako, anak. Tulungan mo ako. Lumapit na rin si Mang Andoy at pinagtulungan nilang ipasok sa bahay si Benjo. Inihiga nila ito sa mahabang upuan. Kumuha naman si Alas ng isang basong tubig at ipinainom niya sa kanyang tatay. Tay, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit ang dami niyo pong sugat? Alas, saka na natin tanungin ang tatay mo. Kumuha ka ng malinis niyang damit, tapos papaliguan natin siya. Tumalima agad si Alas sa utos ni Mang Andoy. Kahit papaano ay nabawasan ang pag-aalala niya dahil nakauwi na ang tatay niya. Yun nga lang, nagkaroon siya ng malaking katanungan kung ano ang nangyari rito sa mga araw na wala ito sa bahay ni Mang Andoy. Matapos mapaliguan ay nilinis na ni Mang Andoy ang mga sugat ni Benjo. Niligyan na rin ito ng gamot. Habang kumakain si Benjo ay tahimik ito. Hindi na muna nag-usisa si Alas dahil naisip niyang tama si Mang Andoy na kailangan na makapagpahinga muna ng kanyang ama. Sa takot na meron si Benjo sa mata, alam ni Alas na hindi biro ang pinagdaanan nito. Agad na humiga si Benjo matapos kumain. Nakatulog agad yun. Tinabihan ni Alas si Benjo at pinagmasdan ang mukha nitong payapang natutulog. Ilang araw na hindi nagsalita si Benjo. Nakakulong lamang ito sa kwarto mula umaga hanggang gabi. Lalabas lang ito kapag kakain o kaya naman ay gagamit ng banyo. Malaki ang pasasalamat ni Alas kay Mang Andoy dahil naiintindihan nito ang pinagdadaanan ng kanyang tatay. Hindi nito yun pinilit na magtrabaho sa mga tanim nitong halaman. Makalipas ang 1 linggo, unti-unti nang bumabalik sa normal si Benjo. Habang kumakain sila ng hapunan, ay bigla itong nagsalita tungkol sa nangyari rito nung nawala ito. Nung lumabas ako, para bumili ng gamot mo, Alas, sarado yung malapit na tindahan kaya naganap ako ng ibang tindahan. Habang naglalakad naman ako, isang aswang ang umatake sa akin. Nataranta ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang nasa utak ko lang nun ay ang makalayo sa aswang at makauwi rito ng buhay. Takbo lang ako ng takbo hanggang sa hindi ko na namalayan na nasa loob na ako ng gubat. Kung ganun, Tay, sa loob po ng 3 araw ay nasa gubat po kayo? Oo, anak. Naligaw ako ron at hindi ko na alam ang daan pabalik. Itong mga sugat ko ay dahil sa aksidenteng nangyari sa akin sa gubat. Nadulas ako at nagpagulong-gulong. Ang akala ko nga ay doon na ako mamamatay. Pero naisip kita, anak ko, hindi pa ako pwedeng mawala kasi nag-aaral ka pa. Kailangan mo pa ako. Kaya kahit alam ko nakakaunti ang pag-asa kong makalabas sa gubat na yon, naglakad pa rin ako ng naglakad. Hanggang sa makalabas na ako at makauwi na rito. Naiyak si Alas nang sa wakas ay narinig na niya ang kwento sa nangyari sa tatay niya. Hindi niya lubos maisip na dumanas ito ng ganoong kahirap sa loob ng 3 araw. Walang pagkain at walang tubig. Muntik pa itong mamatay nang dahil sa isang aswang. Tumayo si Alas upang bigyan ng mahigpit na yakap ang kanyang ama. Tay, huwag kang mag-alala. Ligtas na po kayo ngayon at hindi na po yun mauulit. Isang araw, habang nasa school si Alas ay nilapitan siya ng kaklase niyang lalaki
na isa sa mga kaibigan niya. Ayon dito, ay kaarawan nito kaya nag-imbita ito ng ilan sa mga kaklase nila na malapit dito. At isa si Alas sa inimbitahan ng kaibigan niyang yon. Medyo natuwa naman si Alas dahil nakatira sa San Miguel ang kaibigan niya. Ang totoo, namimiss niya ang lugar kung saan sila matagal na tumira ng kanyang ama. Matapos ang klase nila, ay dumiretso na sila ng mga imbitadong kaklase niya sa bahay ng may kaarawan. Simpleng handaan lamang yon. May pansit, spaghetti, tinapay at pritong manok. Habang kumakain sila, ay tinanong ni Alas ang kaibigan niya kung ano na ang bago sa San Miguel. At labis siyang nagulat sa sinabi nito. Ayon sa kaibigan ni Alas, ay halos 1 linggo nang patay si Kapitan Willie. Natagpuan ang katawan nito sa mismong labas ng bahay nito na wala ng buhay. Ang hinala raw ng mga tao ay aswang ang pumatay sa kapitan dahil wakwak ang tiyan nun at wala na ang mga lamang loob. Hanggang sa makauwi si Alas sa bahay ni Mang Andoy, ay nasa utak niya pa rin ang nakakagimbal na balita na nasagap niya sa San Miguel. Nang nakaiga na sila sa papag ni Benjo, ay sinabi niya rito ang nangyari kay Kapitan Willie. Tay, di ba kanina galing po ako sa San Miguel? Alam niyo po ba ang sabi sa akin ng kaibigan ko? Patay na daw po si Kapitan Willie. Ano? Paano namatay yun? Masamang damo yun ah. Totoo po, Tay. Ang hinala raw po ng mga taga roon ay isang aswang daw po ang pumatay kay Kapitan Willie. Kung ganun, hindi lang po pala rito sa San Luis merong aswang. Meron na rin po sa San Miguel. Talagang lahat ng kasamaan ng isang tao ay merong katapusan. Merong karma na maniningil sa kanila. Kung totoo man na pinatay ng aswang si Kapitan Willie, sa tingin ko'y dapat lang yun sa kanya dahil kinamkam niya ang lupa natin. Sandali, Tay. Bakit parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon? Dati sabi niyo po, mali na humiling na may masamang mangyari sa isang tao kahit gaano pa siya kasama. Hindi naman ako humiling, anak ah. Kusang nangyari yung kay Kapitan Willie. Pero maganda ay napunta tayo kay Mang Andoy dahil sa nangyari. Nagkaroon tayo ng bagong kaibigan na parang pamilya na rin natin. Sa bagay, Tay, tama ka. Saka okay na po tayo rito. Pero sana po dumating yung araw na magkakaroon tayo ng sariling lupa at bahay. Yung atin talaga at hindi na makukuha ng iba. Huwag kang mag-alala, anak. Matutupad yung pangarap mo na yan kung mag-aaral ka ng mabuti. Alas, gawin mo ang lahat para makapagtapos ka hanggang kolehiyo ha. Gusto ko na magkaroon ka ng maginhawang buhay kapag malaki ka na. Bakit ako lang po? Siyempre kasama rin po kayo dun, Tay. Kung makapagsalita naman po kayo, parang mamamatay na po kayo. Hoy, ano ka bang bata ka? Kung ano nung sinasabi mo, hindi pa ako mamamatay, no? Matulog ka na at may pasok ka pa bukas. Patayin mo na rin yung ilaw para makatulog na ako. Sige na, anak. Pinatay na ni Alas ang ilaw at bumalik na siya sa tabi ng kanyang tatay. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil hindi nito hinayaan na mawala ang tatay niya sa kanya. Hindi niya alam kung paano siya mabubuhay kung pati ito ay mawawala kagaya ng kanyang ina. Sa lumipas na 1 linggo, 2 bangkay ng tao ang natagpuan sa San Luis. Parehas na puno ng sugat ang katawan ng dalawa at parehas na wala na ang mga puso. Mas lalong lumakas ang bulungan sa San Luis na aswang talaga ang may kagagawan ng mga patayan. Grabe na po talaga ang patayan dito sa San Luis, Mang Andoy. Nakakatakot na po talaga yung aswang. Kaya nga kailangan ay mag-iingat tayong lahat. Isa pa, hindi tayo sigurado kung ilan ang aswang dito. Ibig pong sabihin, may posibilidad po na marami sila? Kung minsan, grupo-grupo ang mga aswang na yan. May mga pagkakataon na nakakalat sila sa isang lugar. Sa umaga, aakalain mo na isa silang normal na tao kagaya natin. Pero sa gabi, doon na sila nagiging halimaw. Bakit po? Parang ang dami niyo pong alam sa mga aswang-aswang na yun. Baka po aswang kayo, Mang Andoy ah. Biro lang po.
Alam ko po na hindi po kayo aswang. Kasi kung aswang po kayo, malamang matagal na po kaming patay ni tatay. Matapos sabihin yun ni Alas, ay nagpaalam si Mang Andoy na gagamit ito ng banyo. Hindi alam ni Alas kung tama ang pakiramdam niya, pero tila umiwas si Mang Andoy sa kanya matapos niyang bitawan ang biro niya na baka aswang si Mang Andoy. Nang dahil sa naging reaksyon ni Mang Andoy sa biro ni Alas, ay nagkaroon si Alas ng pagdadalawang isip. Napatanong siya sa kanyang sarili kung aswang nga ba talaga si Mang Andoy. Ngunit agad din niyang inalis yun sa ulo niya dahil ibinalik niya ang sinabi niya na kung aswang yun ay matagal na silang pinatay nito. Isa pa, hindi tama na pinag-iisipan niya ng hindi maganda ang taong tumulong sa kanila nung panahon na wala silang matutuluyan. Ngunit ng gabing yun, bumalik ang hinala ni Alas kay Mang Andoy dahil sa naging pag-uusap nila ng tatay niya habang nakahiga sila sa kanilang kwarto. Anak, may napapansin ka bang kakaiba kay Mang Andoy? Wala naman po. Ano po bang kakaibang tinutukoy nyo? Ewan ko pero parang meron siyang tinatago sa atin eh. Una, yung maliit na bahay sa likod. Palaging nakakandado. Ayaw niya na pumasok tayo ron. Ang tagal na natin dito, pero wala pa rin sa atin na nakakakita kung anong meron sa bahay na yun. Hindi po ba ang sabi ni Mang Andoy mga gamit po yun ng namatay niyang asawa? May sentimental value po yun, kaya ayaw niya siguro na merong makikialam. Hindi lang yun anak. Napapansin ko rin na tuwing gabi lumalabas siya ng bahay at madaling araw na siyang bumabalik. Ibig niyo po bang sabihin gising kayo palagi ng ganong oras? Kasi alam niyo po na palagi niyang ginagawa yun. Hindi, natsetsempuan ko lang. Tay, ano po bang gusto niyo sabihin? Diretsahin niyo na po ako. Alas, hindi kaya si Mang Andoy ang aswang dito sa San Luis? Hindi agad nakapagsalita si Alas sa kanyang narinig. Pinag-isipan muna niya ang dapat niyang sabihin hanggang sa sinabi niya kay Benjo yung tungkol sa pagbiro niya kay Mang Andoy na baka isa tong aswang dahil marami itong kaalaman tungkol sa mga ganoong nilalang. Umiwas po siya na magbiro po ako ng ganun, tay. Pero kung aswang po si Mang Andoy, bakit hindi niya tayo pinatay dati pa? Saka hindi po ba aswang po ang pumatay sa asawa niya? Imposible po na aswang si Mang Andoy. Siguro, kaya hindi niya tayo kayang patayin ay mahahalata siya ng mga tao dito kasi dito tayo nakatira sa bahay niya. Tapos, yung kwento niya tungkol sa pagkamatay ng asawa niya, pwedeng hindi yun totoo. O kaya ay ibiniti ni Benjo ang sasabihin. Kapwa ng laki ang mga mata nila habang nakatingin sa isa't isa. Baka si Mang Andoy ang pumatay sa asawa niya. Tatay, umalis na po tayo rito. Baka tayo na po ang isunod ni Mang Andoy. Anak, hindi pa naman tayo sigurado. Hinala pa lang ang meron tayo ngayon at wala pa tayong matibay na ebidensya. Isa pa, gaya ng sinabi mo, kung papatayin tayo ni Mang Andoy, dapat ay noon pa. Pero tingnan mo, buhay pa rin tayo hanggang ngayon. Ewan ko, tay. Naguguluhan po ako sa inyo. Ang gulo-gulo nyo. Sabi nyo po, baka aswang si Mang Andoy. Tapos ngayon, ayaw mong umalis dito. Ano po ba talaga? Basta. Huwag muna tayong umalis dito hanggat hindi tayo sigurado sa hinala natin kay Mang Andoy. Wala rin kasi tayong mapupuntahan kung sakali. Ang gawin na lang natin, mag-ingat tayo sa kanya. Sa tagal nila sa bahay ni Mang Andoy, ay noon lamang nakaramdam ng ganitong takot si Alas, maliban noong nawala ang kanyang tatay ng 3 araw. Hindi niya alam kung ligtas pa ba sila roon o dapat pa rin silang magtiwala kay Mang Andoy. Isang gabi, nakaramdam ng tawag ng kalikasan si Alas. Lumabas siya ng kwarto at nagtungo sa banyo. Sandali lang siya roon at nang palabas na siya ay napansin niya na nakabukas ang pinto sa likod ng bahay. Isasarado niya sana yon, pero aksidente siyang napasilip sa labas. Nakita niya na bahagyang nakaawang ang pinto ng maliit na bahay sa likod. Noon pa man ay nais niya nang makita kung ano ba talaga ang meron sa maliit na bahay, kaya hindi na nagdalawang isip si Alas na lumapit doon.
Sumilip muna siya at nang malaman niyang wala ron si Mang Andoy ay nagpatuloy siya sa pagpasok. Maraming malalaking kahon ang naroon, ngunit ang pumukaw sa atensyon niya ay ang ref na nasa isang sulok. Nilapitan ni Alas ang refrigerator. Marahan niya yung binuksan. Labis siyang nasindak sa nakita niya roon. Mga puso ng tao na nakalagay sa garapon. Napapaatras si Alas habang nanlalamig ang buong katawan. Naalala niya ang mga bangkay na pinapatay ng mga aswang sa San Luis. Lahat ng yun ay nawawala ang puso. Naku po, ibig sabihin, si Mang Andoy nga talaga ang aswang. Tatakbo na sana si Alas palabas, ngunit biglang sumalubong sa kanya si Mang Andoy. May hawak itong itak na puno ng sariwang dugo. Anong ginagawa mo rito, Alas? Hindi ba sabi ko sa'yo ay bawal kayong pumasok dito? Mang Andoy, ikaw ang aswang dito sa San Luis. Yung mga nawawalang puso ng mga biktima ng aswang nandito sa bahay na to. Magpapaliwanag ako, Alas. Aalis na kami rito ni Tatay. Tama nga ang hinala namin. Isa nga po kayong aswang. Tatakbo sana si Alas palabas, ngunit naharang siya ni Mang Andoy. Isinarado nito ang pinto at isinandal siya nito sa dingding habang nakatakip ang isa nitong kamay sa kanyang bibig. Takot na takot si Alas noong mga oras na yun. Pakiramdam niya ay katapusan niya na. Hindi ako aswang, Alas. Ang totoo, ako ang pumapatay sa mga aswang dito sa San Luis. Yung mga bangkay ng tao na natatagpuan dito, ako ang pumatay sa kanila. Kinukuha ko ang puso nila bilang simbolo ng pagpatay ko sa kanila. Bibitawan kita, pero ipangako mo na hindi ka sisigaw. May pag-aalinlangan na tumango si Alas. Habang nakatingin siya sa mata nito, ay nararamdaman niya ang sinseridad sa mga sinabi nito sa kanya. Pinakawalan na siya ni Mang Andoy. Ibinaba na nito ang hawak na itak, kaya kahit paano ay nakampante na si Alas. Mang Andoy, kung hindi po kayo ang aswang, bakit po kayo pumapatay ng mga tao? Hindi mga tao ang pinatay ko, Alas. Mga aswang sila. Marami silang nandito sa San Luis at hindi ako titigil hanggat hindi sila nauubos. Ginagawa ko to bilang paghihiganti sa ginawa ng lahi nila sa aking asawa at anak. Maniwala ka, Alas, hindi ako aswang. Ayon pa kay Mang Andoy, natutunan nito ang pakikipaglaban sa mga aswang dahil meron itong mga kaibigan na manunugis at albularyo. Sinadya nitong pag-aralan ang bagay na yun para maipaghiganti ang asawa at anak nitong naging biktima ng isang aswang. Ipinakita rin ni Mang Andoy kay Alas ang mga gamit nito sa pakikipaglaban sa aswang. Nakalagay yun sa isang malaking kahon. Sa pagkakataon na yun, ay nakumbinsi na ni Mang Andoy si Alas na nagsasabi ito ng totoo. Isa lang ang pakiusap ko sa iyo, Alas. Sana'y huwag mo nang sabihin sa tatay mo ang bagay na ito. Ang totoo ay wala akong balak na ipagsabi ito sa iba. Ngunit wala na akong magagawa kundi ang umamin sa iyo. Huwag po kayo mag-alala, Mang Andoy. Ligtas po sa akin ang sikreto nyo. Nawala na ang bigat sa dibdib ni Alas dahil napatunayan niyang hindi aswang si Mang Andoy. Nang bumalik na siya sa silid nila ng kanyang ama, ay kinabahan siya sapagkat wala roon si Benjo. Humahangos siyang lumabas at nagtungo sa kwarto ni Mang Andoy. Mang Andoy, si Tatay po. Wala po siya sa kwarto namin. Ano? Saan naman siya nagpunta? Hindi ko po alam. Baka po lumabas na naman po siya. Hahanapin ko po siya. Mamaya na natin siya hanapin. Hintayin muna natin siya dito. Baka bumalik din siya kaagad. Mahirap na. Baka magkasalisi tayo. Hindi na mapakali si Alas sa muling pagkawala ni Benjo. Kahit ilang oras pa lang yung nawawala, ay abot langit na ang kanyang pag-aalala. Naisip niya na baka may aswang na naman na umatake sa kanyang tatay. Mang Andoy, baka pwede pong hanapin na natin si Tatay. Hindi po kaya inatake na naman siya ng aswang sa labas?
Baka po nasa gubat na naman siya. Para mawala ang pag-aalala mo, hahanapin ko si Benjo. Dito ka lang. Hindi ligtas kung sasama ka pa sa akin. Mang Andoy, hindi ko po kayang manatili dito habang wala akong ideya kung ano na po nangyari sa tatay ko. Sasama po ako sa inyo, parang awa niyo na po. Hayaan niyo po akong samahan kayo sa paghanap sa tatay ko. Matiim na tumingin si Mang Andoy kay Alas hanggang sa nakita nito ang determinasyon sa kanyang muka. Sige, payag na ako. Ngunit kailangan nating magdala ng armas at proteksyon kahit paano. Hindi natin alam kung may aswang tayo makakaengkwentro sa paghahanap natin sa tatay mo. Nagtungo ang dalawa sa maliit na bahay sa likod. Ibinigay ni Mang Andoy kay Alas ang isang itak, habang si Mang Andoy ay buntot ng pagi at isang kakaibang patalim ang kinuwang armas para rito. Isang anting-anting ang isinuot ng lalaki sa leeg ni Alas. Para saan po itong kwintas? Pangontra yan sa aswang. Makakaramdam sila ng sakit kapag malapit ka sa kanila habang suot mo yan. Paano po kayo? Wala po ba kayong isusuot na ganito? Isa lang ang ganyan ko. Ibinigay yan sa akin ng kaibigan kong antingero. Pero huwag ka mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Hindi ito ang unang beses na makikipaglaban ako sa aswang. Tara na, hanapin na natin ang tatay mo. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Sinimulan na nilang hanapin si Benjo sa buong San Luis, ngunit bigo silang makita yon. Doon na sila nagdesisyon na magtungo na sa gubat. Habang tinatahak nila ang daan papasok sa gubat, ay hindi maiwasan ni Alas ang kabahan. Tinalasan niya ang pakiramdam niya. Makalipas lang ang ilang minutong paglalakad sa gubat, ay wala pa rin silang makitang senyales na naroon si Benjo. Hanggang sa may nakita silang bakas ng paa sa maputik na bahagi ng gubat. Sinundan nila ang mga bakas upang alamin kung kanino yon. Nagulat si Alas nang bigla siyang hilahin ni Mang Andoy upang magtago sa likod ng isang malaking puno. Bakit po, Mang Andoy? May naaamoy akong aswang sa paligid. Malapit lang siya sa atin. Huwag kang maingay kasi baka malaman niya na nandito tayo. Ano pong gagawin natin? Babalik na po ba tayo sa bahay niyo? Hindi, Alas. Kilala mo na ako. Wala akong aswang na inuurungan. Hindi ako titigil hanggat hindi nauubos ang aswang dito sa San Luis. Dito ka lang at lalabas ka lang kapag sinabi ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Mang Andoy. Lumabas si Mang Andoy mula sa likod ng malaking puno, habang si Alas naman ay naiwan doon na kinakabahan at natatakot. Kung sakali, yun ang unang beses na makikita niya ang pakikipaglaban ni Mang Andoy sa isang aswang. Lumabas ka sa pinagtataguan mo, aswang! Alam kong nandiyan ka lang! Hindi mo na ako maluloko! Sa kalagitnaan ng katahimikan, biglang may sumipol na hangin at mula sa dilim ay lumitaw ang isang aswang. Nakakatakot ang anyo nun. May mahahabang kuko, matutulis na ngipin at nagliliyab na mga mata. Wala ako rito para makipaglaban sa'yo. Hindi ako ang aswang na pumapatay sa mga tao sa lugar na ito. At sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa'yo? Pare-parehas kayong mga aswang. Lahat kayo ay pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban. Kagaya ng ginawa niyo sa asawa at anak ko. Biglang sumugod si Mang Andoy sa aswang. Una itong nagpakawala ng paghampas ng buntot ng pagi, ngunit mabilis siyang naiwasan ng aswang. Umatras ang aswang na tila walang balak makipaglaban kay Mang Andoy. Muling umatake si Mang Andoy at sa pagkakataon na yon ay nagawa nitong saksakin ng patalim sa tagiliran ang aswang. Sinundan yon ng malakas na hagupit ng buntot ng pagi na lumatay sa dibdib ng halimaw. Malakas na napasigaw sa sakit ang aswang. Sa pagkakataon na yon, tila napilitan ng lumaban ang aswang kay Mang Andoy upang protektahan ito ang kanyang sarili. Hindi alam ni Alas, ngunit tila pamilyar sa kanya ang boses ng aswang. Nagpalitan ng malalakas na pag-atake ang dalawa.
Nagawang makalmot ng aswang sa braso si Mang Andoy. Napaatras ito ngunit hindi yun nagpatinag. Nagpatuloy ang laban. Walang tigil ang palitan ng atake ni Mang Andoy at ng aswang. Nakita ni Alas kung gaano kahusay si Mang Andoy sa pakikipaglaban. Ngunit ang aswang ay may kakaibang lakas at bilis. Mabilis na umikot si Mang Andoy sa likod ng aswang. Itinarak nito ang patalim sa likod ng aswang ng ilang beses. Padapang bumagsak ang aswang sa lupa. Agad na umibabaw si Mang Andoy at ipinilupot niya ang buntot ng pagi sa leeg nito. Ito na ang katapusan mo! Magsasama na kayo ng mga aswang na pinatay ko sa impyerno! Itinaas ni Mang Andoy ang patalim. Anumang sandali ay handa na nitong kitilin ang buhay ng aswang. Ngunit napatingin si Alas sa braso ng aswang at isang bagay ang nakita niya roon. Walang iba kundi ang pulseras na ibinigay niya noon sa kanyang ama. Nilukob ng pangamba si Alas nang mapagtanto niya na ang aswang ay ang kanyang ama na si Benjo. Mang Andoy, wag! Napatingin si Mang Andoy sa kanya nang may pagtataka. Mabilis na tumakbo si Alas palapit sa dalawa. Umiiyak niyang hinawakan ang kamay ni Mang Andoy na tangan ang patalim. Huwag niyo po siyang papatayin, Mang Andoy. Parang awa niyo na po. Ano ba sinasabi mong bata ka? Kailangan mamatay ng halimaw na ito dahil marami pa siyang mabibiktimang tao kapag hinayaan ko siyang mabuhay. Mang Andoy, si tatay po yan. Si tatay po yan! Naguguluhang tiningnan ni Mang Andoy ang aswang. Umalis ito sa ibabaw ng aswang at iniharap yon sa kanila. Bakas sa mukha ng aswang ang labis na panghihina. Sigurado ka ba, Alas? Si Benjo ang aswang na ito? Opo, yung suot po niyang pulseras. Ako po nagbigay nun sa kanya. Hinawakan ni Alas ang kamay ng aswang. Nawala ang takot niya roon nang mapagtanto niya na yun nga ang kanyang ama. Tatay, ano po nangyari sa inyo? Bakit po kayo naging aswang? Hindi nagawang sumagot ng aswang dahil tuluyan na yung nawalan ng malay. Kasunod nun ay ang pagbabalik nito sa orihinal nitong anyo bilang isang tao. At doon ay nakumpirma nga ni Alas na si Benjo ang aswang na muntik nang patayin ni Mang Andoy. Mabuti na lang at nagawang kumbinsihin ni Alas si Mang Andoy na huwag patayin si Benjo. Gulong-gulo ang utak niya habang buwat ni Mang Andoy ang tatay niya upang iuwi yon sa bahay nito. Nang makauwi na sila, ay inihiga ni Mang Andoy si Benjo sa mahabang upuan. Nagtungo sila sa kusina upang doon mag-usap. Nagtimpla ng kape si Mang Andoy habang si Alas naman ay nakatulala at pilit na pinoproseso ang lahat. Hindi ko po alam kung paano naging aswang si tatay, Mang Andoy. Kung dati pa siyang aswang, parang imposible po. Araw-araw po kami magkasama at kahit minsan ay hindi ako nakaramdam na merong kakaiba kay tatay. Posible na nayanggaw ang tatay mo, Alas. Ano po yun, Mang Andoy? Ibig sabihin, napasaan ng pagiging aswang ang tatay mo ng isang aswang. Maraming paraan upang mangyari yun. Maaaring hindi alam ni Benjo na napasaan siya o kusang loob niya iyong tinanggap. Sa tingin ko naman po, walang dahilan para gustuin ni tatay na maging aswang. Hindi niya po yun gagawin. Malalaman natin yan kapag nagising na siya. Kailangan nating alamin sa kanya kung ano ba talaga ang nangyari. At sana ay magsabi siya sa atin ng totoo. Maya-maya pa ay narinig ni na Alas ang pag-ingit ng mahabang upuan sa sala. Sabay silang napatayo at nagtungo sa sala at nakita nila si Benjo na meron ng malay. Marahang yung bumangon at umupo. Walang takot na nilapitan ni Alas ang kanyang ama. Wala siyang pakialam kahit isa yung aswang. Mas nangingibabaw sa kanya ang pagiging anak niya rito. Tay, huwag po muna kayong bumangon. Magpahinga po muna kayo. Nahihiya ako sa inyo. Lalo na sa iyo, anak. Hindi ko akalain na matutuklasan niyo ang aking sikreto.
Ano ba ang nangyari sa iyo, Benjo? Bakit naging isa kang aswang? Hindi ko po ito ginusto, Mang Andoy. Pero nang malaman ko ang kakayahan na meron ako nung naging aswang ako, ay nagustuhan ko na rin ang maging ganito. Ano pong ibig niyo sabihin, Tay? Hindi po kita maintindihan. Nagsimula nang magkwento si Benjo. Ayon dito, nagsimula ang lahat nung gabi na lumabas ito upang bumili ng gamot ni Alas. Totoo na inatake ito ng aswang hanggang sa makarating ito sa gubat. Ang buong akala ni Benjo ay katapusan na nito dahil nagawa itong maabutan ng aswang. Sa sobrang takot ni Benjo ay nawalan ito ng malay at hindi na nito alam kung ano pa ang ginawa ng aswang sa kanya. Nang bumalik ang kamalayan ni Benjo sa gubat ay may kakaiba na itong naramdaman. Tila naghahanap ng sariwang dugo ang lalamunan ni Benjo hanggang sa muli itong nagbalik sa bahay ni Mang Andoy. Isang gabi, bilog na ng buwan, nagising ako na nakakaramdam ng kakaibang gutom at uhaw. Lumabas ako at doon ako naging isang aswang. Pero hindi ako nang bibiktima ng tao. Ang una kong pinatay ay ang kambing na nakita ko sa likod ng isang bahay. Kung ganon, yung aswang na umatake sa'yo ang nagpasa sa'yo ng pagiging aswang. Tama ka, Mang Andoy. Tay, sigurado po ako na meron pang paraan para mawala po sa inyong pagiging aswang. Matutulungan po tayo ni Mang Andoy. Yung mga taong nakikitang patay dito sa San Ruiz, mga aswang po sila. At si Mang Andoy po ang pumatay sa kanila. May kakilala po siyang albularyo at antingero na maaaring mag-alis ng pagiging aswang nyo. Tama ang anak mo, Benjo. Meron pang paraan. Nayanggaw ka. At habang hindi ka pa nakakakain ng tao, ay hindi pa magiging ganap ang pagiging aswang mo. Biglang napahugulgol ng iyak si Benjo. Nagtaka si Alas hanggang sa umiling ang tatay niya. Lumakas ang kabog ng dibdib ni Alas. Sa naging reaksyon ni Benjo sa sinabi ni Mang Andoy ay nagkaroon siya ng isang hinala. Tay, huwag niyo pong sabihin na nakakain na po kayo ng tao. Umiiyak na tumango si Benjo. Si Kapitan Willie. Siya ang una't huling tao na naging biktima ko. Sinadya ko siyang patayin para makaganti sa pagkamkam niya sa lupa natin, anak. Yun ang dahilan kung bakit ko nasabi na nagustuhan ko na ang pagiging aswang ko. Patawarin mo ko, anak, kung hindi ako naging mabuting halimbawa sa iyo. Nag-iyakan sina Alas at Benjo. Mahigpit na niyakap ni Alas ang kanyang tatay. Kung ganun pala, ay wala ng paraan upang maalis sa iyo ang pagiging aswang, Benjo. Baka po may iba pang paraan, Mang Andoy. Tulungan niyo po kami ng tatay ko. Huwag kayong mag-alala dahil magtatanong-tanong ako sa mga kakilala kong albularyo. Kahit alam ko na wala ng paraan, ay maghahanap pa rin tayo. Sa kabila ng kawalan ng paraan upang maging normal muli si Benjo, ay hindi pa rin pinatay ni Alas ang pag-asa na magiging tao ulit ang kanyang ama. Walang kaalam-alam sina Alas at Mang Andoy na meron na palang plano si Benjo. Kinaumagahan, nagising si Alas na wala na sa tabi niya ang kanyang ama. Agad siyang bumangon upang hanapin si Benjo. Nang makarating siya sa sala, ay nakita niya si Mang Andoy na nakaupo. May hawak itong sulat habang malungkot ang mga mata. Mang Andoy, nakita niyo po ba si tatay? Hindi sumagot si Mang Andoy. Sa halip, inabot niya ang sulat kay Alas. Ito, Alas. Iniwan ito ng tatay mo para sa'yo. Kinuha ni Alas ang sulat at dahan-dahang yung binuksan. Nang mabasa niya ang nakasulat, nagsimulang tumulo ang kanyang luha mula sa kanyang mga mata. Mahal kong Alas, alam kong magigising ka at hahanapin mo ko. Patawarin mo ko, anak, ha? Ngunit kailangan kong lumayo. Hindi na ako maaaring manatili sa tabi mo bilang isa na akong aswang ngayon. Masakit man sa akin, ito ang tamang desisyon para sa kaligtasan mo at ng lahat.
Alam kong malaki ang nagawa kong pagkakamali, anak. Ang pagiging aswang ay naging sumpa na hindi kailanman mawawala sa aking pagkatao. Anak, hindi ko nais na maging banta sa iyo o sa ibang tao. Kaya't pinili kong lumayo upang hindi ka mapahamak. Huwag kang mag-alala, Alas. Ipinagkakatiwala kita kay Mang Andoy. Siya na ang mag-aalaga sa iyo at magtuturo ng tamang landas. Anak, mahal na mahal kita. Huwag mo akong kakalimutan, ha? Ipangako mo sa akin na magpapatuloy ka sa buhay kahit wala na ako sa tabi mo, anak, ha? Mahal na mahal ka ni tatay, anak ko. Mag-aaral kang mabuti, ha? Lagi kang magpapakabait. At huwag mong kakalimutan ang mga bilin ko sa iyo, anak. Mahal na mahal kita. Matapos basahin ni Alas ang sulat, ay tuluyan na siyang napahagulgol. Lumapit si Mang Andoy at niyakap siya ng mahigpit. Huwag kang mag-alala, Alas. Narito ako para sa iyo. Tutulungan kitang magpatuloy. Hinding-hindi kita pababayaan. Iyak lang ng iyak si Alas. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya ng sandaling yun. Napakasakit para sa kanya na mas pinili ng tatay niya ang lumayo upang protektahan siya mula rito. Lumipas ang mga taon na hindi na nagpakita pa si Benjo kay Alas. Sa panahon na yon ay itinuring na siyang tunay na anak ni Mang Andoy. Pinag-aral siya nito hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo. Huminto na si Mang Andoy sa pagpatay sa mga aswang sa San Luis. Ayon dito, nagtagumpay na itong ubusin ang mga aswang sa lugar na yon. Nang magkatrabaho na si Alas, ay unti-unti na siyang nakabawi kay Mang Andoy. Pero hindi pa rin nawala sa isip niya ang kanyang ama. Bago matulog ay humihiling sa Diyos si Alas na sana ay nasa tabi niya ang kanyang ama upang magawa niya ring makabawi sa lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nito sa kanya. Ngunit kahit hindi na nakita pa ni Alas ang kanyang ama, nararamdaman niya na nasa paligid lang ito at binabantayan siya. Sigurado siya na masayang masaya ito sa kung ano na ang naabot niya sa kanyang buhay.